Pagkatapos ng pag-atake ng malakas na kidlat, muling bumalik sa normal ang kapaligiran sa paligid ni Han Kang-suk. Medyo nalungkot siya sa pagkawala ng kanyang makapangyarihang item. Tuwang-tuwang nagtanong si Sean kung nagawa niyang patayin ang demigod na war beast na iyon. Ipinaalam sa kanya ni Han Kang-suk na ibinuhos niya ang halos lahat ng kanyang mana sa pangalawang pag-ataking iyon. Gayunpaman, mukhang ginawa lang ni Kang-suk ang isang pabor sa necromancer sa halip na ganap na patayin ang war beast. Samantala, sa kabilang panig, ang war beast ay nasusunog pa rin mula sa epekto ng huling pag-atake, at si Song-woo kasama ang kanyang partido ay pinapanood ito ng may pagkamangha. Sa pagkawala ng usok, parang wala nang natitirang lakas sa war beast. Iniisip ni Ji So-yun at Han-ho na marahil ang war beast ay halos kumakapit sa kanyang sarili na may 1 health point na lang sa kanyang buhay. Bigla na lang, ang war beast ay nagbigay ng malakas na sigaw, at iniisip niya kung natalo na siya sa laban. Si Song-woo ay pumunta patungo sa war beast, at tinanong niya ito kung nakaramdam siya ng sama ng loob dahil natalo siya dahil sa intervention ng ibang tao. Sinabi sa kanya ng war beast na hindi masama iyon sa kanyang kalooban, at inamin niya na natalo siya dahil sa kawalan niya ng lakas. Mula nang magsimula ang laro, hindi siya kailanman nagpakita ng awa sa isang tao, kahit na isang beses, kaya ayaw niyang magpakita siya ng awa, at hiniling niya sa necromancer na tapusin siya. Matapos itong marinig, mabilis na nilaslas ni Song-woo ang war beast gamit ang kanyang Grim Reaper side. Nakatanggap si Song-woo ng 340,000 ginto para sa pagpatay sa executive player ng Angel Faction. Bilang tugon dito, dinagdagan ng faction ng Anghel ang bounty sa ulo ni Song-woo ng 75 milyong gintong barya. Maging si Song-woo ay nabigla nang malaman na si Admiral Chen Gong ay isa sa executive ng Angel Faction. Tumangala si Song-woo sa langit at kinukutya niya ang faction ng Anghel sa pagsasabing ang tanging magagawa nila pagkatapos mawala ang kanilang executive, ay dagdagan ng bounty sa kanyang ulo. Ipinaalam ni Han-ho kay Song-woo na nakakita siya ng kwintas sa bangkay ng war beast. Ang kwintas na ito ay kilala bilang susi sa kuweba ng Diablo. Pinapataas nito ang mana ng user ng 100. Ang paglalarawan nito ay nagsasabing, sa pagsuot nito, maaari mong ma-ignore ang mga pag-atake ng halimaw. Gayunpaman, makukuha lamang ng user ang epektong ito kung kukuha siya ng isang tao na magsasakripisyo sa Devil's Cave sa tiyak na tagal ng panahon. Ang kasalukuyang validity period ay 23 araw, at sa tuwing magre-renew sa paggamit nito, makakatanggap ang user ng item na isang Devil Gateway. Ngayon alam na ni Song-woo kung paano nagkaroon ng napakaraming mana si Admiral Chen Gong, at karamihan sa kanyang makapangyarihang mga item ay galing sa Devil's Cave mismo. At naisip ni Song-woo na sirain ito pagkatapos makumplito ang quest. Samantala, sa kabilang panig, tila may mga kakaibang pagkilos na umaaligid sa labas ng bayan ng Suwon. Ilang high-speed na manlalaro ang papunta patungo sa bayan. Huminto sila sa rooftop ng isang gusali para magpahinga ng 10 minuto. Tinanong ng isa sa mga mersenaryo ang kanilang pinuno kung totoo bang 3,500,000 gold coins ang offer na nakuha ng kanilang mersenaryong grupo sa pagkakataong ito. Ipinaalam ng mercenary leader sa kanyang tauhan na wala siyang ideya tungkol sa halaga ng offer, at tiyak na makakatanggap sila ng mas maraming pera dahil ang kanilang target ay ang main base ng necromancer. Ang kanyang mga tauhan ay tila pagod sa paglalakbay, at ang isang tauhan niya ay nagsasabi na hindi gaano karami sila na sumali sa misyon na ito, dahil ang iba ay ayaw masangkot sa panggugulo sa necromancer. Sinabihan sila ng kanilang pinuno na huwag masyadong mag-alala dahil matatapos nila ang misyon sa maliit na bayan na ito bago pa man bumalik ang necromancer. Ang kanilang mga kliyente dito ay ang Evolution Society, na nag-sponsor pa sa kanila ng mga magagandang item na ito. Ang item na ito ay isang mana reflux device. Maaari nitong sirain ang mga spell sa pamamagitan ng pag-reflux ng mana. Sa pamamagitan ng pag-install nito malapit sa barrier at pagbuhos ng mana, lilikha ito ng butas sa barrier at mawawala pagkatapos ng 10 minuto. Sinabi ng mercenary leader na ang necromancer ay hindi makakagalaw ng malaya kapag nawasak na ang kanyang main base. Kasabay nito, ang mga skeleton ni Song-woo ay minamasaker ang mga halimaw mula sa Devil's Gate. Samantala, sinabihan ni Han-ho sina Ji So-yun at Song-woo na gumawa ng marangal na pagpapahayag na ekspresyon para sa kanilang mga manunood.
Pagkatapos ay sinabi ni Hanho sa kanila na ang livestream ay natapos ng tamaan ni Songwoo si Admiral Chen. Maaari silang mag-edit at mag-upload ng sapat na mga larawan upang mag-advertise at mag-udyok sa mga tao na isipin na ito ay naging one-sided at tunay nilang tagumpay. Parehong disgusted sina Songwoo at Ji Soyeon matapos makita ang nakakunot na mukha ni Hanho. Si Songwoo ay may faction quest na tinatawag na Counterattack Operation. Ang pangalan ng kategorya nito ay Sneak Attack and Propaganda. Kailangang i-broadcast ni Songwoo ang mga eksenang naglalaman ng malaking pinsalang dulot ng iba pang faction. Bilang reward, makakakuha siya ng faction skill at faction item. Ang paglalarawan nito ay nagsasabi na ang mga faction ng Anghel at Diablo ay nagbabantay sa pag-usbong ng bagong faction. Kinukutya nila si Songwoo sa iba't ibang paraan at kumikilos sila sa lahat ng kanilang makakaya, tulad ng pagdedeklara ng digmaan, bago pa tuluyang maitatag ang bagong faction. Magiging masamang impluensya lamang ito kay Songwoo at sa reputasyon ng kanyang faction. Kaya naman kailangang tumugon dito ni Songwoo. Kailangan niyang patunayan na mali ang kanyang mga kaaway at patunayan sa mas maraming tao sa pamamagitan ng mga broadcast. Mayroon ding kondisyon sa misyong ito na nagsasaad na dapat maunang sumalakay si Songwoo, bago siya atakihin ng faction ng Anghel o ng Diablo. Kung sakaling malantad ang eksena ng pagkatalo ni Songwoo, may penalty ito kay Songwoo. Kasabay nito, lumabas ang isa pang notification na nagsasabing kumpleto na ang first level wave. May dalawa pang natitirang wave, at ang mga manlalaro ay may 20th segundong oras pa ng paghahanda bago magsimula ang susunod na wave. Alam na ngayon ni Songwoo na ang Admiral ng Demonic Beast na si Chen Gong ay kumokontrol sa mga level 1 na Demonic Beast, at ngayon ay mas malalakas na Demon Beast ang lalabas sa Devil's Gate. Sinabi ni Songwoo sa mga manlalaro na huwag mag-alala sa ngayon at handa siyang harapin ang anumang susunod na mangyayari. Kaka-activate lang ni Songwoo ng malakas na hidden synergy. Nangangailangan ito ng level 3 commander at 70+ o higit pang mga miyembro sa party. Ang synergy na ito ay nagpapataas ng lakas ng pag-atake at depensa ng 7%, at ang mga manlalaro ay dadagdagan ng 3% na extra damage kapag sama-samang umaatake sila sa isang kaaway. Ang pangalawang synergy ay tinatawag na Shield Phalanx, Level 2. Nangangailangan ito ng 60 o higit pang mga skeleton na nilagyan ng mga armor, at ito ay lubhang pinapataas ang physical at magic defense. May level 5 giant synergy na aktibo din. Nangangailangan ito ng 50 o higit pang higanting uri ng mga skeleton. Ang synergy na ito ay nagdaragdag ng pagbawas ng pinsala mula sa maliliit at katamtamang laki ng mga kalaban ng 40%. Ang kanyang ika-4 na synergy ay tinatawag na Ironclad Knights, at pinalakas ni Songwoo ang lahat ng kanyang mga skeleton gamit ang mga exploited souls. 15 minuto na lang ang natitira hanggang sa mawala ang epekto ng parehong Grim Reaper Scythe at ng Werewolf Transformation. Nang natapos na ang timer, bumukas ang Devil's Gate, at nagsisimulang lumabas ang mga higanteng itim na kamay mula rito. Ang mga halimaw ay bumubuhos mula sa Devil's Gate dahil sa napakadami nito. Ang isang abiso ay nag-pop up na nagsasabi na, ikaw ay na-intimidate sa pananakot ng external dimension. Ang mga manlalaro ay nagsisimulang makaramdam ng panghihina habang ang lahat ng kanilang mga estatistika ay bumaba ng 20%. Iniisip ni Songwoo na maaaring iniingatan ni Admiral Chen ang kwintas dahil sa mga demonyong ito. Ang mga nilalang mula sa Hell's Gate ay nakakatakot, pero may isang bagay na mas nakakatakot kaysa sa kanila, ang mga malalaking skeleton na kinokontrol ni Songwoo at ang kanilang mga buff na ginagawang parang mga langgam lamang ang mga halimaw sa kanilang harapan. Si Songwoo at ang kanyang mga skeleton ay nagsimulang kumilos habang ang mga demonyo ay medyo nag-aalangan pa. Nang walang pag-aaksaya ng oras, sinimulan ni Songwoo ang pag-atake sa mga demonic beast, at bawat isa sa mga halimaw na ito ay nagbibigay ng higit sa 500,000 ginto pagkatapos patayin. Ang mga manlalaro na nanunood sa aksyon ni Songwoo ay namangha sa kanyang galing sa pakikipaglaban. Sinubukan ni Songwoo na buhayin ang napatay na demonyo bilang isa sa kanyang mga skeleton. Gayunpaman, isang abiso ang nag-pop up na nagsasabing, hindi mo maaaring buhayin ang isang external dimension na nilalang bilang iyong skeleton. Nagsisimulang mag-isip si Songwoo tungkol sa kung ano ang hitsura ng external dimension sa loob ng gate na ito. Hindi siya makakapunta sa dimensyong iyon,
kaya tinutukan niya ang kasalukuyang problema sa kanyang sitwasyon. Kasabay nito, nakikita natin kung ano ang nangyayari sa kabilang panig. Ang mga tao sa isla, na dating pinalaya ni Songwoo, ay lubos na masaya sa kanyang bawat pagkapanalo. Si Lee Haiyan, na kung saan siya ang nagdala sa necromancer sa kanilang nayon, kaya lahat sila ay nagsimulang magpuri sa kanya. Natutuwa rin si Lee dahil ang desisyon na ginawa niya sa nakaraan ay napatunayang lubos na kapakipakinabang para sa kanya at sa kanyang isla. Sa kabilang panig, pinapanood ng prosecutor ang lahat ng nangyayari kasama ang kanyang guild. Si Songwoo ay nagdulot ng kaguluhan sa kanyang mga kaaway, at sinabi ng prosecutor sa iba na si Songwoo ay naging mas malakas sa maikling panahon na ito. Iminumungkahi ni Min Hem-song na dapat silang maging permanenteng kaalyado ng necromancer, dahil sa pangangambang buburahin sila ni Songwoo sa hinaharap. Sinabi sa kanya ni Min Hwa-song na wala silang oras para doon dahil nasa gitna sila ng digmaan. Kasabay nito, sa Pirate Island, sinusubukan ng mga halimaw ang kanilang makakaya upang malipol ang mga tao, pero madali silang natatalo. Pinabalaan ni Ji Soo-yun ang iba pang mga manlalaro na umiwas na, dahil ang mga halimaw na ito ay mas mataas na sa kanilang level. Habang pinapatay ang ilang mga halimaw, si Ji Soo-yun ay nag-level up sa level 17. Ang buong larangan ng digmaan ay puno ng mga corpse explosion, at si Han-ho ay live na nagbo-broadcast ng lahat ng ito. Pagkalipas ng ilang minuto, natapos na ang pangalawang pag-atake, at ngayon ay may natitira na 20 segundo bago magsimula ang huling pag-atake. Ang mga human player ay nagsimulang muling ayusin ang kanilang mga ranggo dahil wala nang maraming oras ang natitira. Tinanong ni Ji Soo-yun si Songwoo kung ilang oras na lang ang natitira sa kanya. Lumalabas na 8 minuto na lang ang natitira, kaya kailangang tapusin ni Songwoo ang susunod at huling pag-atake sa lalong madaling panahon. Sa pagkakataong ito ay lilito din ang boss monster, kaya naisip ni Songwoo na higpitan ng depensa at magpatuloy sa opens iba. Pagkatapos ng 20 segundo, ang mga mata sa gate ay nagsisimulang kumislap, at ang ilang uri ng mga particle ay nagsimulang magtipon sa harap ng gate. Napagtanto ni Songwoo na parang may mali. Isang malaking fire tornado ang nabuo, at binalaan ni Songwoo ang lahat na umatras. Ang kanyang mga skeleton, na may mga maraming buffs, ay madaling naging alikabok. Ang isang abiso ay nag-pop up na nagsasabi na ang boss monster, ang Devil's Gatekeeper, ay lumitaw. Napakalaki ng boss monster, at halos kapareho ng Devil's Gate ang taas nito, at ito ay may fire attribute. Ang boss monster ay may isang magical staff sa kanyang kamay, na nagpapahiwatig na siya ay isang nilalang na may kakayahang gumamit ng mga magical spell. Ang isang abiso ay nag-pop up na nagbabala sa lahat na sila ay na-intimidate mula sa external dimension na nilalang, at lahat ng kanilang mga estatistika ay bumaba ng 50%. Sa mababang antas ng mga manlalaro, ay hindi sila makahinga sa harap ng isang napakalaking halimaw. Napagtanto din ni Songwoo na ang boss monster na ito ay nasa ibang level, kaya dapat siyang mag-ingat sa pakikipaglaban sa kanya. Noong nakaraan, gaano man kalakas ang kalaban, makakahanap ng butas si Songwoo hanggat patuloy siyang umaatake. Ganyan niya natatalo ang mga boss monsters na mahirap kalabanan. Ang kahinaan ng halimaw na ito ay maaaring malantad, ngunit ito ay mangangailangan ng maraming oras, at siya ay malapit ng maubusan ng oras para sa kanyang demigod na anyo. Naghahanda ang Ogre Champion na gamitin ang kanyang kasanayan sa One Punch. Pagkatapos magtipon ng ilang mana, inilabas niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan ng sabay-sabay, ngunit ang boss monster ay gumawa ng isang magical barrier, at ang barrier ay madaling nadepensahan ang malakas na suntok. Nang hindi binibigyan ng maraming oras ang boss monster para makapagpahinga, lahat ng mga skeleton ay sumugod sa kanya. Nagawa nilang maitumba ang boss monster sa kanilang madaming bilang at laki. Ang boss monster ay mayroon pa ring ilang alas sa kanyang sitwasyon. Pinasabog niya ang mga skeleton gamit ang isang malakas na pag-atake ng Fire Tornado. Napakalakas ng Fire Tornado spell, at namangha ang mga manlalarong nakasaksi nito. Kasabay nito, naka-livestream pa rin si Han-ho sa buong pangyayari, at inartihan niya ang tungkol sa kapangyarihan ng boss monster upang ma-excite ang mga audience. Kahit na ang mga manlalaro na nanunood ng livestream ay iniisip na ngayon ang araw na makakain ng necromancer ang alikabok.
Ang boss monster ay mukhang medyo naasar pagkatapos ng huling pag-atake na iyon. Nagsisimula siyang pumunta patungo sa necromancer. Si Songwoo ay nagsimulang kumilos din papunta sa kanya. Si Ji So-yun at ang iba pang mga manlalaro ay hindi alam kung bakit ang necromancer ay tumungo sa kanyang tiyak na kamatayan. Madudurog na si Songwoo sa ilalim ng paa ng boss monster, pero tumabi ang boss monster. Walang nakakaalam kung bakit dumaan lang ang boss monster habang hindi pinapansin ang necromancer. Lumalabas na ginagamit ni Songwoo ang Key of the Devil's Pathway necklace. Sa pagsusuot nito, hindi pinapansin ng mga halimaw ang player, at kailangang panapanahong magsakripisyo ng manlalaro ng isang tao sa item na ito upang mapanatili itong aktibo. Iniisip ni Songwoo na kahit na ang napakalakas na halimaw na iyon ay hindi makakatakas sa kapangyarihan ng system, pero kahit na mayroon siyang item na ito, makikilala siya ng boss monster sa sandaling aatakihin niya ang boss. Hindi na kailangan ni Songwoo ng maraming oras, at naghahanda na siyang salakayin ang boss monster. Lumingon ang boss monster pagkatapos makaramdam ng nakamamatay na aura sa kanyang likuran, ngunit huli na dahil ginamit na ni Songwoo ang lahat ng kanyang kapangyarihan para saksakin ang boss ng maraming beses. Kahit na ang katawan ng boss monster ay ganap na nasira na, ang kanyang bibig ay gumagana pa rin, at sinusubukan niyang lunukin si Songwoo. Ginamit ni Songwoo ang kanyang kakayahan na Twilight Raid para ipatawag ang lahat ng kanyang mga namatay na skeleton. Pagkatapos ay inutusan niya silang lahat na labanan ng boss monster. Sinimulan ng mga skeleton na pigilan ang paggalaw ng boss monster at pinaghahati siya. Sa huli, ang Death Knight ay naghahanda upang gumawa ng final blow sa boss monster. Nagawa ng Death Knight na hatiin ang boss sa 2 piraso. Si Songwoo ay nakakuha ng 7,800,000 coins sa pamamagitan ng pagpatay sa boss monster ng Devil's Gateway. Ang kanyang antas ay tumaas hanggang level 22, at ang natitirang oras hanggang sa mapisa ang Dragon Egg ay nabawasan na ngayon sa 1932 na araw. Nakuha ni Songwoo ang titulo ng Devil's Gateway Hunter. Ang kanyang pisikal na kapangyarihan at liksi ay tumaas ng 3 puntos, at ang kanyang immunity sa Cursed ay tumaas ng 10%. Si Songwoo ay lubos na nasisiyahan sa kanyang pag-level up, at ngayon ay kailangan niyang pumili ng isang level up na skill card. Pumili si Songwoo ng bagong kasanayan na tinatawag na Spectre Summoning. Kumokonsumo ng 70 mana ang kasanayang ito at tumatawag ng 2 formless na multo na kilala bilang Spectres. Ang mga multo ay hindi nakakakuha ng pinsala mula sa mga pisikal na pag-atake. Kaya nilang dumaan sa mga hadlang at magbigay ng visibility. Naglalapat sila ng mga curse tulad ng pagkatakot at pagbaba ng bilis ng paggalaw sa mga kalaban sa mababang antas. Ngayon, isa na lang ang dapat gawin, pero ang kanyang Anubis form ay malapit nang mag-expire, kaya ang pagpunta sa Devil's Gateway ay parang magsusuicide siya doon. May lumalabas na notification na nagsasabi kay Songwoo na maaari niyang isave ang raid level ng Devil's Gateway sa scroll na mayroon siya. Gayunpaman, ang level of difficulty ng dungeon ay tataas ng isa kung ise-save ito ni Songwoo. Ito ay mabuti naman para kay Songwoo dahil kung ang level of difficulty ay tataas, ang mga gantimpala ay tataas din. Sinave ni Songwoo ang Devil's Gateway sa scroll, at binago nito ang description ng Devil's Gateway. Ngayon ang Devil's Gateway ay magbubukas sa 2nd floor sa halip na nasa 1st floor lamang kapag binuksan. Ang item na ito ay magbubukas ng pinto patungo sa Devil's Cave sa loob ng 36 na oras. Makakakuha si Songwoo ng napakabihirang mga item sa paggalugad sa loob ng kuwebang ito. Gayunpaman, hindi inirerekomenda na walang ingat na pumasok sa kuweba. Kapag nabuksan ang Devil's Gateway, maaaring pumasok ang manlalaro sa loob, pero ang mga halimaw sa loob ng gate ay maaari ring lumabas. Ang iminungkahing level para sa paggalugad sa kuweba ay nasa level 43. Ang lahat ng mga manlalaro na nakaligtas sa labanang ito ay nagsisimulang magsaya para sa Necromancer. Pagkaraan ng ilang oras, ang limitasyon sa oras para sa Anubis form ay nag-expired, at si Songwoo ay nakakaramdam ng matinding sakit dahil sa pagbaba ng kanyang mga estatistika. Ang isa pang notification ay lumalabas na binabati si Songwoo sa pagkumpleto ng eksklusibong quest na tinatawag na The Duty of the Guardian. Maaari na siyang pumili sa pagitan ng isang regular na demigod state o isang ticket sa pagbabago ng class. Hindi na kailangan ni Songwoo ng pagbabago ng class,
at si Hanho lamang ang nangangailangan ng pagbabago ng class sa kanilang team. Pero ginagamit na ngayon ni Hanho ang kanyang class ng husto, at ang kanyang potensyal na pag-improve ay maaaring maging pinakamas magpapalakas sa kanyang kaibigan. Pinili ni Songwoo ang regular na demigod state. Maaari na ngayong pumili si Songwoo sa pagitan ng tatlong demigod ng kamatayan. Ang una ay si Anubis, at ang pangalawa ay si Thanatos, na kilala rin bilang Diyos ng pagtulog. Ang pangatlo ay tinatawag na si Yamraj. Iniisip ni Songwoo na mayroong ilang mga Diyos na may kaugnayan sa kamatayan, gayunpaman, maaari siyang pumili sa pagitan ng tatlong ito, at interesado siya sa mga kakayahan ng ibang mga demigod. Ngunit wala siyang gaanong pagpipilian. Sa huli ay nagpasya si Songwoo, at pinili niya si Anubis, ang Diyos ng kamatayan. Ang kanyang kasalukuyang demigod power ay nasa level 1. Maaaring i-activate ni Songwoo ang kanyang demigod state sa loob ng 1 oras bawat araw. Pagkatapos i-activate ang demigod state, lahat ng stats niya ay tataas ng 10%, at pwede rin siyang mag-transform sa Lich state sa loob ng 1 oras. Ngayon ay hindi na kailangan ni Songwoo ang War Beast Transformation Injection, at ang oras upang mapanatili ang kasanayan na ito ay medyo maikli. Pero sa ngayon, level 1 na siya. Siguro ay tataas ang oras nito kapag tumaas na ang demigod level niya. Ang mga manlalaro ay nagpapasalamat kay Songwoo mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso, at sinasabi nila sa kanya na handa silang gawin ang lahat para sa kanya. Narinig din nila na si Songwoo ay bumubuo ng ikatlong faction, kaya tinanong nila siya kung maaari rin silang sumali sa kanyang faction. Sinabi sa kanila ni Songwoo na may ilang oras pa bago mabuo ang ikatlong faction, at tinanong niya sila kung bakit gusto nilang sumali sa ikatlong faction. Ang manlalaro ay tumingin sa paligid upang tipunin ang kanyang mga iniisip. Pagkatapos ay ipinaalam niya kay Songwoo na wala nang mas mahalaga kaysa sa kaligtasan sa mundong ito, at dahil naligtas sila ni Songwoo, maaari silang umasa sa kanyang tulong sa hinaharap. Sinabihan sila ni Songwoo na sumali sa faction ng Diablo o Anghel kung gusto nilang umasa sa iba dahil hindi niya gagawin iyon. Si Songwoo ay umalis, at ang manlalaro ay mausisa na nagtanong sa kanya kung ano ang layunin ng ikatlong faction na ito at kung ano pa ang kanyang layunin sa isang mundong tulad nito maliban sa pagiging ligtas. Ang pagpili sa ikatlong faction ay dahil lamang sa ilang pagkakataon, at ang pagsira sa estatwa ng anghel ay dahil sigurado siya sa isang bagay, dahil mayroong isang bagay na maaaring maging posible lamang kung ang isang bagay ay mawawala sa kontrol ng anghel o ng Diablo. Ipinaalam ni Songwoo sa mga manlalaro na binubuo niya ang ikatlong pangkat na ito upang makahanap ng solusyon sa katawa-tawang pangyayaring ito sa mundo. Hindi niya basta-basta tatanggapin ang mga tao sa kanyang faction, siya ay magtitipon ng mga tao na may parehong layunin sa kanya at makita ang larong ito hanggang sa dulo. Sinabi ng manlalaro kay Songwoo na baka hindi pa sila akma na sumama sa kanya. Tinanong ni Songwoo si Hanho kung natapos na ang broadcast, at kasabay nito, nakatanggap siya ng system notification. Pinabati ng system si Songwoo sa pagkumpleto ng faction quest. Bilang reward, bibigyan siya ng faction skill at faction item. Mabilis na tumalon si Hanho patungo kay Songwoo para sabihin sa kanya na nakatanggap siya ng emergency na tawag mula sa bayan ng Suwon. May umaatake pala sa kanilang bayan habang wala sila doon. Nag-alala si Songwoo, at sinabihan niya ang lahat na maghanda dahil lilipad sila roon ng mas mabilis hanggat maaari. Ngunit bago sila makaalis, ipinaalam sa kanya ni Hanho na nahuli na ng mga manlalaro sa bayan ng Suwon ang mga nanghihimasok ng walang anumang nasasaktan.